Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lahala sa gabing madilim. Ikaw ang 10 milyon kapalit ng alayaan ni Don Pepe. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nag-aalala na si Robert kung ano na ang nangyari sa papa nila. Lalo nang sabihin ni Annalyn na malakas ang kutob niya na may kinalaman si Moira sa pagkawala ng lolo niya dahil nakita niya ito na umiram ng wheelchair sa front desk. Kaya tinawagan agad ni Robert si Moira at tinanong kung nasaan siya at magkita sila ngayon na. At dali-daling umalis si Robert at Giselle para kitain si Moira. Samantala, hinatid naman ni Moira sa Apex Hospital si Zoe at habang nasa baba sila ay pinagsabihan niya si Zoe na kumilos siya ng normal na parang walang nangyari para pag naintanong sa kanya ay hindi siya mahanapan ng butas. Gusto lang niya makasigurado na hindi sila mabubuko. Sabi naman ni Zoe na ipangako niya na lagi niya itong sasabihan tungkol sa kondisyon ng lolo niya dahil ayaw niyang may mangyari dito at nangako naman si Moira na sasabihan niya ito kapag may nangyaring masama. At pinapasok na niya si Zoe at habang siya naman ay nag-aantay ng sasakyan nang biglang tumunog ang telepono niya at nakita niyang tumatawag si Robert. Kaya sinagot naman agad dito ni Moira at sinabing, "Napatawag ka, nagbago na ba ang isip mo? At bibigyan mo na ako ng pagkakataon?" Galit na tinanong ni Robert si Moira kung nasaan siya. At taranta si Moira kaya nasabi niya na may dinner sila ni Nerissa sa Cañates restaurant. At sinabihan siya na huwag siyang aalis at pupuntahan niya ito. Ibinaba agad ni Robert ang telepono kaya hindi na nakapagtanong si Moira kung bakit. At dali-dali niya ring tinawagan si Nerissa at magbihis siya at magkita sila sa Cañates restaurant ngayon na. Sa kabilang banda naman sa bahay ni Carlos at Lynette, walang nagawa si Lynette kundi magpalit ng damit na pinili sa kanya ni Carlos. Natuloyan pa dinner ni Carlos sa mga kaibigan niya. Habang sa labas ay kausap ni Carlos ang mga kaibigan niya, ay biniro siya nito na iba ang saya niya at may ngiting tagumpay. Dahil napaalis niya na ang asungot dito sa bahay niya. Natawa naman si Carlos at sinabing mas magaan umuwi ng bahay kapag walang ibang tao na kayong mag-asawa lang dito sa bahay. Naitanong ng kaibigan niya kung sakaling bumalik si Annalyn ano ang gagawin niya. Sabi ni Carlos simple lang gagawa ulit siya ng paraan para umalis siya dito at para hindi na siya bumalik dito kahit kailan. Samantala, sa Cañates restaurant, naunang dumating sila Giselle at Robert at nakita agad sila ni Moira. Maya-maya ay dumating naman si Nerissa at tinanong kung bakit siya nito pinagmamadali. Sinabi ni Moira kay Nerissa, ang alam ni Robert ay nandito sila kanina pa at kapag hindi siya nakita nito, ay malalaman nilang nagsisinungaling siya at siya ang ginawa niyang alibay ni Moira. Sabi ni Nerissa, ano na naman ba ang ginawa mo? Nainis si Moira kay Nerissa dahil ang daming tanong. Sabi ni Moira, huwag mo na akong tarantahin, tumulong ka na lang. Gumawa ng paraan ang dalawa makahanap ng lamesa at nakuha naman nila agad ito. Nakita sila ni Giselle at Robert kaya nilapitan nila ito para tanungin kung may alam siya kung nasaan ang papa niya. Gumawa naman ng alibay si Moira na hindi niya alam kung saan nagpunta ang papa nila at hindi pa sila nagkakausap. Sabi ni Giselle, ikaw ang huling pinuntahan ng papa sa hotel bago siya umalis ng Apex. Itinanggi pa din ni Moira na wala siyang alam kung nasaan ang papa nila. Kaya sinabihan siya ni Giselle na kapag may nangyari hindi maganda sa papa niya at ikaw ang may kakagawan, tandaan mo, ipapakulong na kita ng tuluyan at hindi kami titigil na malaman ang totoo. Kinabahan naman si Moira sa mga sinabi ni Giselle sa kanya. Galit na umalis si Robert at Giselle. Pagkalis ng dalawa ay nagtanong si Nerissa kay Moira kung may alam siya sa pagkawala ng binan niya. At tumami naman si Moira. Ipinaliwanag niya kay Nerissa kung bakit niya ito nagawa dahil alam na ng matandaan tungkol kay Zoe na hindi ito tunay anak ni Robert. At ayaw nila nito malaman ni Robert dahil itatakol sila nito at tuluyan na silang mawawala ng karapatang mag-ina. Hindi naman makapaniwala si Nerissa sa nagawa niya kaya sinabihan niya ito na hindi siya dapat madamay sa gulo ng pamilya nila. Nakiusap naman si Moira kung pwede niyang mahiram ang sasakyan niya dahil kailangan niyang puntahan ang pinagdalhan kay Don Pepe. Inahiram naman siya ni Nerissa ng sasakyan. Nagpaalam na ito kay Nerissa at sinabing mag-iingat siya. Habang sa di kalayuan sa labas ng restaurant, nakaabang si Giselle at Robert. Dahil may napapansin si Giselle, nakakaibang mga kilos ni Moira, kaya pinasundan niya ang sasakyan ni Moira kung saan ito pupunta. Samantala, nag-alala naman si Carlos kay Zoe, kaya nakipagkita ito sa kanya para tanong kung totoo ang mga naririnig niya na may kinalaman siya sa pagkawala ni Don Pepe.
Hindi naman nagustuhan ni Zoe ang sinabi ni Carlos at nagalit ito sa kanya. Inamin naman ni Zoe kay Carlos na nagawa lang nila ito ng Mami Moira niya dahil alam na ng Lolo Pepe niya na ang katotohanan na hindi siya tunay na anak ni Robert at wala silang choice kundi pigilan nila ito para hindi malaman ni Robert ang totoo. Nagulat si Carlos sa narinig kay Zoe at kinabahan din siya dahil may posibilidad na malantad din ang tinatago nilang sikreto na siya ang tunay na ama ni Zoe. Sa bahay ni Annalyn ay hindi rin ito makatulog dahil sa sobrang pag-aalala niya sa Lolo Pepe niya. Ipinagdadasal niya na iligtas ang lolo niya at sana ay may mabuting loob na tumulong sa kanya. At habang si Don Pepe naman ay nasa isang liblib na lugar at kwarto kasama ang pulis na inutusan ni Moira para bantayan ito. At iisop si Don Pepe kung pwede siyang humingi ng tubig dahil nauuhaw na siya. Sumunod naman ang pulis kay Don Pepe at para makainom ito ay tinanggal niya ang pagkakatali nito sa bibig at pinaitong niya ang matanda. Sabi ni Don Pepe, mabait ka naman pala. Sabi ng pulis, sakto lang po dahil kung mabait ako, sana wala kayo dito. Nang pagtalikod dito kay Don Pepe ay bigla siya nitong inalok na 10 milyon, pakawalan niya lang ito. Ikinagulat ito ng pulis. Bigla itong napalingon kay Don Pepe at sinabing nagbibiro lang kayo. Sabi ni Don Pepe, hindi ako nagbibiro. Kung may tiwala ka sa akin, kaya kong ibigay sa iyo ang 10 milyon kapalit ng kalayaan ko. Hindi na nakatanggi ang pulis sa alok ni Don Pepe at tinulungan niya itong tanggalin sa pagkakatali at pinakawalan niya ito. Itatakas niya ito kila Moira at bahala dya dahil malaking halaga ang makukuha niya kay Don Pepe. Gagawa siya ng dahilan na natakasan siya ng matanda pero ang totoo ay itatago niya to sa isang lugar na walang nakakaalam. Uutusan siya ni Don Pepe na tawagan si Robert at Michelle para kitain siya at puntahan at para tuluyan ang maibalik si Don Pepe. At nang masabi na ni Don Pepe kay Robert ang buong katotohanan tungkol sa natuklasan niyang hindi nila kadugo at hindi niya tunay na anak si Zoe. Maaabutan pa kaya ni Moira si Don Pepe? Malalaman kaya ni Giselle at Robert kung saan pupunta si Moira? Tuluyan na din malalantad ba ang sekreto ni Zoe at Carlos? Yan ang ating pakakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.